beautiful morning, Ricky. How are you More today? beautiful in the Oh, morning. syempre, we are beautiful because it's a Yes. mutual admiration society. Lalo na, tignan nyo kung makikita nyo lang si Pato. Ang ganda ng blouse Ako ay mo. namumulak-mulak. Alam mo, Oo. ito, sabi ng mango, sabi ng mannequin doon, dapat nakabuhol ito. Sabi ng mannequin, nagsalita. Mannequin. Sabi niya, ma'am, ibuhol mo yan. Sabi ko, ayoko kasi ang laki ng pusod ko, kaya igaganon ko na. Hindi naman halata, para Eh, kaya nga, style. hindi halata kasi igaganyan. Binuking mo pa sarili mo. Oo, hindi, saka di ba yung gano'n na buhol-buhol? Oo. Uso Uso yan yun. noong 60s. Ay, hindi na ba? Hindi Ewan na ko ba lang, uso ba ngayon? Pero parang ha? Style ba Style ngayon ngayon. yan? O, hindi bali. Hindi naman ako nakikipag-style. Ayan tuloy, ina-arbor na ni Joy Oo Me. nga, eh, sabi niya, gusto ko yan. Sabi ko, wala siyang gusto sa'yo. Tignan mo, maawa ka naman yung bulaklakin niya, black and white. Oh, black and white. Pero maraming salamat sa mango pa rin. Ikaw naman, Yan. very fresh ka ngayon. Siyempre. Wala kang touch of red. Wala kang touch of red. Lipstick lang. Lipstick lang. At saka eyeshadow. Oo. Samahan niyo kami ni Ricky hanggang alas 10 po ng umaga dahil nga marami pa rin kami pag-uusapan ngayong Lunes, February 9 na. grabe. Feb-ibig month. Feb ibig. Oh, diba? May tumitubo ka na ba ng puso mo? Kape. Pangatlong kape ko na ngayong umaga. Grabe ka naman. Kaya sana po nakapagkape kayo, pero wag niyo overan parang Huwag niyo ako. over, Ako oo. yun. So, yung mga nakikinig sa radyo, 1062 sa Radyo Agila, or yung mga nanonood po sa kanilang mga cellphone, sa iPad, sa YouTube, sa kanilang mga laptop, or cellphone nga, ayun po, sana po nakapag-almusal na kayo na masarap. Nakapag-almusal ka na ba? Oo, pero masarap ang aking almusal. Ano yung almusal mo? Egg salad sandwich. Wow, totsa. Diba? Egg salad sandwich. Para may protina. Okay, simulan na po natin dahil nga siksik na siksik tayo. Nga mamaya meron tayong ang ating unang panauhin kailangan daw alas 8:30 in punto. Kailangan ipasok. Pero sisimulan muna natin ang ating swabeng pambungad sa inyong araw ng Lunes, February 9. Ito Nako, kilala nyo ba yung mga anak ni Andy Eigenman? Sila po ang tinatawag na Alipayo Kids. O, di ba? Because they are making waves. Wow! Paano yun? Waves. Alon-alon. Umaalon-alon. Dahil panalo po sa wave riding po ang 6-year-old na anak po ni Andy Eigenman at ni Philmar Alipayo. Ang cute-cute ng pangalan niya. Si Lilo. Oh, parang sa Lilo and Stitch. Lilo and Stitch. Ayun Ay, look siya, how pretty ganda she is, niya. si Lilo. So, tinanghal siya bilang kampiyon sa Wow. Grom Revival 2026 Girls Push-In sa Sandvik Surf Fest dyan po sa Palawan. So, ibig sabihin po niyan, yung Grom category ay sila yung mga young surfers na nasa 15-year-old and below category. So, nakatanggap tong si Lilo ng trophy at cash prize at syempre proud moment para sa kanyang mommy na si Andy Eigenman, lalo na sa kanyang tatay na si Philmar, na tanyag po sa Philippine surfing scene. Di ba that's why nga they moved to Siargao? Yes, yes. Kasi nga talagang magaling na surfer yan si Philmar. So fun fact lang 3 taong gulang pa lang tong si Lilo nung tinuturuan na siya mag-surf. Ayan. At last year, sumabak siya sa kanyang first national competition dyan po sa Siargao. Tingnan mo ang form. Ako nga, di marunong Tingnan mo ang lumangoy form. Grabe. Grabe, ang galing. Oh, galing. Tapos third place naman, yung kanyang kapatid sa boys push-in category ni Lilo, na ang pangalan, ang cute-cute rin, Kowa. Kowa. Oh, di ba? Saan kaya Very galing ang Kowa? Hawaii. Very Hawaii, di ba? Yung mga pangalan, Lilo, Kowa, tapos si Ang Lilo. galing, no? Ayan. Wow. So, ayan, pinagmanahan talaga nila yung kanilang tatay sa galing sa surfing. So, congratulations, Lilo and Kowa. Sana marami pang mga bata ay ma-inspire at matutong mag-surf. surf. Di ba? Oo. Oy, ang Oy, ang cute cute. talaga Ang ganda-ganda. siya. Ang ganda talaga ng lahi nitong si ganda Andy, ng ano? lahi talaga. Mga Eigenman. Di ba, ka-Glee Club mo ang Yes, kanyang ka-Glee Club. Ang lola na ba? Hindi, tita. Si Sherry Hill. Si Sherry. Tita lang ba niya yun? Oh, tita lang niya yun. Parang tita siya ni Andy. Tita siya ni tama. So, lola, yung kabadge Grand mo. aunt. Oo nga, grand aunt. O, Pero ikaw, Ricky. grabe, parang ang bilis ng panahon, parang kakapanood ko lang dati sa Instagram. Oo. Nung una siyang sumabak sa tubig. Oo, sino? Si Si Lilo? Lilo. Oo. Tapos kayo nagkakampiyon na. Oo, Galing-galing naman. galing-galing na bata. Oo, diba? At saka merong international surfing competition every October dyan sa Siargao. Ayun. So malay mo, siya naman yung maging next champion. Siyang kukuha ng trono ng kanyang niya. tatay. Ito naman, Patty. Oh. Mula sa young surfer, dito naman po tayo sa Animal Rescuer. Animal.
okay. Oh, di ba? 6 na taong gulang na bata rin yung bida. Aba. Niligtas kasi ni Conor Lucas Yabut ang isang sugatang kwago malapit sa Clark Oo. Airport matapos niya itong makitang hinahabol ng pusa. Aba, talaga? Nag-aaway, yung kwago at saka yung pusa. Diba? Bago The kanina, owl and the bagong puchi- tape. The owl and the puchikat. Ayun o! Oh, okay. Without hesitation, tinawag niya agad ang pamilya at kasama ang kanyang daddy. Dinala nila ang kwago sa Mabalacat City Environment and Natural Resources Office para sa tamang pag-alaga. Paano kaya siya hinabol? Oh, di ba pwede naman lumipad Oo yung nga. kwago? Diba? Yung kwago, Oo. pinangalanan ni Connor ang kwago bilang Chichi. Chichi. Pinuri ng mga otoridad si Connor sa kanyang malasakit sa wildlife. Kahit bata pa lang ito, masasabi talaga natin na kindness has no age limit and caring for animals starts early. Di ba there's a storybook, The Owl and the Pussycat? Meron ba? Parang meron. Paki-search Oo. nga. Parang meron parang ba? I know The Owl and the Puchicat. Oh, okay. Pero paano niya habulin? Lumilipad ba kaya Alam yung ko pusa? nga, di ba? Hindi, di ba lumilipad ang, baka unless, bata pa yung kwago or, ewan ko lang, Nabalian or, ng buto, or hindi something. makapaglipad. Oo, Oo, pero di ba? anyway, magandang balita yan Oo. dahil. Ang cute, ang Ay, cute ng Ang kwago. maliit pa nga yung kwago. Oo. Okay, ito talaga yung mga Pinoys, no? Mula po sa winning at saka sa mga waves, sa wildlife. Ngayon naman po, dumako naman po tayo dito sa isa pa nating balita. Ang kumuha po ang Pilipinos ng global stage para sa ating saluduhan Pinoy, nakaka-proud. Yan po si Aquino Plotado. Ayan, ang kanyang pangalan, tandaan nyo, Aquino Plotado. Napakaganda Aquino nito kanyang Plotado. storya. Bakit? Siya po isang dating nursing undergraduate na pumunta sa United Arab Emirates, sa UAE, noong 2011 bilang turista. Ngunit kalaunan ay naging isang award-winning entrepreneur, filmmaker at philanthropist. O imagine, from a nursing undergraduate. Kamakailan, pinarangalan siya ng Global Filipino Legacy Award for Film, Real Estate and Philanthropy sa Global Filipino Star Icon Awards sa Dubai. Bakit? Mula po sa pagiging hotel receptionist, umangat siya sa buhay nang sumabak siya sa real estate industry at nakapagsara siya ng, kumapit ka, 1 billion pesos, Wow. 1 billion dirham. Wow. Times 15 yan. Wow. 1 billion dirham real Billion. estate deal. Yes, so that's equivalent to 15 billion pesos. Kung magkano komisyon niya Billion, doon? ah? Billion. Grabe. Billion. Na-close niya yung deal na yan. 1 billion dirham. So nakagawa rin siya ng award-winning film na tumatalakay po sa human trafficking at nakakapagtatag ng mga programang nagbibigay suporta sa edukasyon at komunidad sa Pilipinas. Ang kanyang kwento ay patunay po na sa sipag, integridad at malasakit maaring makamit ng mga Pilipino ang tagumpay saan man panig ng mundo. So congratulations Oo, po dyan congrats. sa ating entrepreneur na yan na napakagal. Aba, ang dami pang bumisita. Nakakita ko Si si ano ba yan? Piolo, Si tsaka si Catriona Gray ba yun? Si Catriona si Gray, no? Catriona. I think Piolo visited there kasi narinig ko nga, nagpunta nga siya ng Dubai. Maybe to attend that. Nakaka-proud naman itong itong batang to. Oo, si Aquino Plotado. Imagine, from nursing undergrad. Oo, Talagang diba? walang balakid sa tagumpay basta magsumikap. Correct. Kasabi nga ni nanay ni John and Marcia. Ni Delia Taya. Ni Delia Taya. Diyan, magsumikap ka! Ito nakakatuwa naman. Tapos ang ganda rin nung kanyang advocacy, Filmmaking, philanthropy, human trafficking. Diba? Ayan. Ito naman, nagulat ka ba kahapon? Ako Bakit? nagulat ako sa balita kahapon. Na? Imagine sheer line, nakapagpalubog sa Naga. Sheer line lang yun, ha? Dito umuulan-ulan eh. Hindi ko nga naramdaman kahapon Pero ito po, ang status po ng panahon natin ngayon, sheer line at tamihan na magdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Makararanas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat ang Western Visayas, Eastern Visayas, Catanduanes, Albay, Sorsogon, and Masbate. Epekto po yan ng shear line. Makaka-apekto naman ng Northeast Monsoon o Amihan sa Cagayan Valley, sa natitirang bahagi ng Bicol Region, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Rizal, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, gayon din sa Cordillera Administrative Region at Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Makararanas po tayo ng maximum temperature. Ito bumaba, ha? 27.3 degrees Celsius, mamaya alas 3 ng hapon. At lulubog naman ang araw, mamaya 5:58 ng hapon. Grabe. So, nag-cancel na ng class
face-to-face sa Naga. Oo, kasi nga sobra. Imagine sheer line lang, no? Oo, Tapos no? parang feeling mo bagyo-bagyo, Oh, yun no? na Pero parang alam ko wala nang bagyo, pero nabasag na, di ba? Si Basyang. Si Basyang. Pero ang dami niyang iniwan. Iniwan si na, Basyang. pinsala. Pinsala Okay. at mayroon din mga nasawi. Nasawi. Oo. Nako, Basyang, umalis ka na talaga. Okay, because today is Monday, alam po natin, ako, ang galawan po ng produktong petrolyo tuwing Martes. Malungkot po na balita po sa ating mga motorista dahil po aarangkada naman bukas ang taas presyo po ng lahat ng produktong petrolyo. Ito po ang estimate po nila. Ang diesel, nako, kayong mga jeepney driver, kung may budget na po kayo, magpakarga na kayo dahil medyo may kalakihan. 80 sentimos hanggang piso po kada litro ang itataas po ng diesel. Habang ang gasolina, ang tinataya pong tansya ay 40 centavos hanggang 60 centavos po kada litro ang pagtaas. Ganun din po sa kerosene. 40 centavos hanggang 60 centavos po kada litro po ang taas po ng kerosene. Epekto pa rin daw ito ng political tension po sa ilang bansa, particular na rin po sa Iran at sa mabagal po na pagsasaayos ng mga nagsarang oil field dyan po sa Kazakhstan at syempre mataas po na demand ng Estados Unidos dahil po sa winter storm para sa mga heater nila. So naku, pang ilang linggo na ito, pang-anim yata or pang-pito na para sa diesel, no? So kung may budget na po kayo, ako mamaya siguro magpapakarga na ako ng diesel. Okay, ito naman po ang ating super panalo news. Itang una nating panalo, mas madali na raw po makakuha ng trabaho ngayon dahil po dyan sa all-in-one app ng TESDA, ang Skills Passport Application. Talagang high-tech na talaga tayo. Target nito ang tulungan ang mahigit 1 milyong workers at mga estudyante na makakuha po ng training, certification, scholarship at trabaho, syempre. Galing. Sa TESDA Skills Passport Application, pwede po kayo mag-store ng inyong digital TESDA certificates. Para hindi ka pa print ng print, no? Gumawa po ng QR-enabled resume. Wow. Oo, di ba? Talagang Okay. high-tech at direktang mag-apply na sa mga trabahong swak sa skills mo. Pwede rin ma-access ng employer mo ang information na nakastore sa iyong app. At meron din itong job portals, career or smart guide na tinatawag na Professor K. Wow. Bakit Professor K? Dahil po siguro kay Kiko Benitez na tutulong sa paghahanap po ng trabaho match sa skills ng isang tao. Ayon po sa TESDA, maraming trabaho po ang available. Ang kulang lang po talaga minsan ang tamang impormasyon at access. So, layunin po ng app na makatulong hindi lang po sa unemployment, kundi pati rin po sa underemployment. So, lalo na ng mga kabataan, talagang everything is digital na for them. Very good So, din this is yan. very useful, Oo, tsaka- yung digital app na yan. Tsaka centralized na at least yung paghahanap ng Correct. trabaho. I think Yes. pwede nilang i-match yung skills Oo, mo, no? oo. Doon sa mga naghahanap ng trabaho. Correct. So, very Tapos, good yan. imbis na lagi kang may bit-bit na Oo, resume, magpapaprint ka pa. magpapaprint ka pa. O, di, ito na, Oo, QR code. QR code na lahat. Ano, Oo, talagang diba? everything is digitalized now. Pati, Yes. ano? Obet, JM, subukan natin kunin si TESDA Secretary Kiko Benitez para Oo. pag-usapan At saka natin malaman yan. natin ano ba yung Professor K. Professor K. Ako Baka feeling ko- Professor Kaalaman. ha? Ito Okay. naman, Patpi, Oo. lumagda ang Pilipinas at Estados Unidos sa isang kasunduan para gawing global hub ng critical minerals processing ang Pilipinas. Ayon po yan sa DNR. Layunin nitong ilayo ang Pilipinas sa pag-export ng raw ores at isama ito sa high-tech supply chains para sa electric vehicles and renewable Opo, energy. and So, oh, very yan. good yan. Ayon kay DNR Secretary Rafael Otilla, makakalikha ito ng high-skilled jobs. Mas mapapalakas ang kita ng bansa mula sa pagmimina at mananatiling responsableng pagmimina na may pangangalaga sa kalikasan at mga komunidad. Ang kasunduan ay bahagi ng global effort na tiyakin na sapat ang supply na mahalaga minerals katulad ng nickel and copper na kung saan mayaman ang Pilipinas. So very good din yan. Very Sana good. naman. Nickel and copper. Di ba minsan Oo. yan ang ginagamit rin ng mga minerals para sa ating coins, di ba? Yung mga Yes, copper, di ba? yes, Meron oo. ganyan. Okay, ito pa, naglabas na po ang report ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan po ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program o yung tinatawag natin na AICS. Batay po sa report, nung nakaraang taon, nakapaghandog ang ahensya po ng medical assistance sa mahigit 23,000 cancer patients. Halos 200 million pesos po ang tulong na naibigay po ng DSWD dito sa 23,000 cancer patients. Ayon po kay Undersecretary Pinky Romualdez,
kahit sino Pilipino na daw po ay pwedeng lumapit sa kanila para matulungan ang kanilang medical na pangangailangan. Hindi na kailangan ng letter of authority. 'Di ba? Ito yung mga sinasabing nila, yung mga kailangan kang humingi pa sa mga kongresista mo. Oo, ang daming mayor mo. requirements eh. Oo, kaya nga. Diba? So ito, i-assess na lang, pumunta lang kayo sa DSWD. I-assess na lang po ng social worker para may bigay ang angkop na suporta sa inyo. Ngayon 2026, lumaki na po ang budget ng DSWD para sa AIX. Mula 27 billion pesos, lumobo na ito sa mahigit sa 63 billion Billion pesos. yan, ah. Billion. 63 billion pesos ang kanilang budget ngayon po 2026 under the General Appropriations Act. Ibig sabihin po nito, mas marami po sa ating mga kababayan na nangangailangan po at mabibigyan ng financial assistance. Isinusulong din po ng DSWD ang digital guarantee letters para po mas madali, documented at streamlined ang tulong na naibibigay. So ito pala, mga GL palang tawag, hindi LA. GL, oo. Guaranteed letters na sila yung magbabayad, na mababayaran. In fairness sa DSWD, talaga ang dami talaga nila Natutulungan, oo. Sana lang ito, di ba, since malaki naman na billion-billion na yung pondo, Oo. sana hindi lang yung mga indigents, sana lahat, middle class. Basta kung ikaw ay Pilipino, Basta Pilipino ka, di ba? sana mabigyan ka rin ng tulong. Di ba yun ang sinabi nga ni Secretary Rex sa atin? Sabi niya, hindi na kailangan ng mga guarantee letters na yan. Kailangan lang talaga, pumunta ka lang talaga sa DSWD. Ang social welfare, social worker ang mag-a-assess kung magkanong tulong ang pwede ibigay sa iyo. Dito sa atin, malapit yung kanilang tanggapan. Sa kanilang kagawaran dito lang. So dito lang po sa Quezon City. Quezon Siguro City. isang tumbling lang mula dito sa ating studio. Okay, Ricky, tatlong ito issue tayo naman. ngayon. Yes, Di ba? exciting! Exciting. What is our first issue for the day? Okay, ito na. Ang first issue po nating ating tatalakayin maya-maya lamang ay inilunsad na po ng CICC, ang kampanyang Ay, 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 Feb, ibig. Alam ko yan, ha? Hindi ko alam na nasa atin pa. Ay, ay, ay. Natanda mo yung kanta ni Aramina? Oo. Ayan, nag-number 1 yun noong year 2000 sa top charts. Ayan. Na naglalayong protektahan ang damdamin at pera ng mga Pilipinong maaaring mabiktima ng online scammers, lalo na ngayong buwan po ng pag-ibig. Bakit ba nauuso ang online scam? Pag-usapan po natin at humingi na rin tayo ng update tungkol sa patuloy na isinasagawang investigation and asset recovery sa flood control naman. Pag-uusapan po natin yan maya-maya kasama si Yusek Aboy Paraiso, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayan, kasi uso daw ngayon ng mga love scam. Kasi nga, Feb-Ibig month ngayon. Okay, issue number 2 naman po natin. Nangunguna po ang Pilipinas sa tourism GDP, Gross Domestic Product sa ASEAN. Pero, ang nakakapagtaka nito, mababa pa rin daw ang bilang ng mga foreign tourists. Malaki po ang ambag ng domestic tourism. Pero, malinaw po na may hamon sa branding, accessibility at global competitiveness na kailangan pong tugunan. Alamin natin po ang pananaw ng Tourism Congress of the Philippines mula po sa kanilang presidente, ang ating suki, mula po kay Ginoong James Montenegro. Yan po ang issue number 2. And last but not least, ang ating pong isyong tatalakayin naman maya-maya rin ay apektado nga po ng bagyong Basyang ang libo-libong individual at pamilya mula sa Visayas at Mindanao. Habang nananatili naman sa 12 ang datos ng mga naitalang nasawi bunsod ng pananalasa ng bagyo. Makikihingi po tayo ng update sa lagay ng ating mga kababayan na apektado ng bagyong Basyang. At makakasama po natin mamaya si Junie Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense o OCD. Okay, so yan po yung mga issues natin. No? Tatlong issues, siksik na siksik. Kaya samahan nyo kami ni Ricky hanggang alas 10. Pero bago kami mag-commercial break, ito po ang ating question of the day. Habang patuloy po ang tensyon at paghihimasok ng ibang bansa sa West Philippine Sea, may panukala po ang ilang mambabatas na ituro ito bilang opisyal na kurso sa mga paralan upang mas maintindihan po ng kabataan ang soberanya at karapatan po ng bansa. Kaya ito po ang ating question of the day. Sang-ayon ba kayo na gawing mandatory na asignatura ang pag-aaral tungkol po sa West Philippine Sea ng mga kabataan? Mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account. Hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi sa aming talakayan online. Ikaw ba, gusto mo bang matuto gawing subject yan? I think very good siya, pero as a subject itself, pwede naman siya siguro i-integrate Sa history. sa history natin, di ba? Parang may may special lang siguro, di ba? One semester, gano'n. Para lang talaga, Ma-reinforce. bata Yes. pa lang, yung pagmamahal
pagmamahal ng mga Pilipino Correct. at saka Oo. yung claim na natin yan. Oo. Dahil West Philippines is talaga atin to. Oo. Atin to. Ikaw pa papayag kang pumunta sa Kalayaan Ay, Island? gusto ko. Ako rin. Tara, punta tayo Oo doon. nga. Gusto ko. Noon ko pa Oo. sinasabi, nung Ako guest din. natin si Commodore Tariela, Oo. tsaka sabi ko, invite nyo naman kami pag Gusto ko meron kayong talaga. mga press Oo. junket, di ba? Diba? Nagpupunta. I really want to go. I want to see it for myself. Tsaka gusto ko yung yung mga Chinese Coast Guard na tututukan ka. Di ba, Chinese ka naman. Chinese So, Coast Guard, tututukan ka ng water cannon. Chinese ka naman. So, ikaw Chinese naman ako. Ikaw na yung Sabi ko, mag-mediate. Ni hao ma! Ni hao ma! I will cook for you, Siomai! And then, joke lang po. Pero yun, maganda Oo, yun, ha? maganda para Maganda talaga ma-experience pumunta natin. doon. Oo. Gusto ko makita yung Kalayaan Island. Gusto ko makasakay po sa PCG vessel. Oo, makita diba? natin, makilala natin yung mga mangingisda doon Oo. din. Tapos gusto ko Diba? makita yung mga isla, Oo. yung mga Scarborough Yung mga Shoal. pinag-aagawan. Oo, yung mga pinag-aagawan Oo. nila. Di ba? Gaano ba kalayo yan sa ating economic zone? Di ba? ano? Easy. Oo, at saka Okay. wala nang Uy, pero maganda daw ang economic zone natin doon. Talaga? Nakikita ko ng mga retrato dati. May Oo. mga kaibigan akong dumalaw doon. Oo. Ang ganda. Oh, sige nga, tingnan natin mag-ano tayo. Let's offer ourselves pang-alay. Alay si Papi. Sakto, Chinese New Year na. Yan na nga. Magbabalik pa po ang ASPN. Ano, sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Information and education. Alas 8:30 in punto na po ng umaga. Silipin na natin po ang mga mainit na balita ngayong araw po ng Lunes, February 9, 2026. ASPN pa rin tayo, ating sinundang pangunahing news. Ang una nating headline, posibleng pananagutan ni PBBM sa korupsyon sa flood control, muling susuriin ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon naman po kay Ridon, testimonya ni Madriaga critical sa impeachment case ni VP Sara. Senator Ping Lacson, inaming hindi kasama sina Senator Chis Escudero at dating Speaker Martin Romualdez sa mga opisyal na irerekomenda ng Blue Ribbon Committee na kasuhan. Samantala, 467,000 apektado na po ng bagyong Basyang, 12 na italang namatay. At para sa ating world news, Donald Trump tumangging humingi ng paumanhin para sa isang racist video laban po sa mga Obama. Sa ating pong balitang pulis, 3 HR staff sa isang gusali sa BGC pinigilan makaalis ng mga construction workers dahil sa naantalang sahod. At para sa ating showbiz pasilip, restaurant po ng pag-aari ng pamilya Gudicelli, Inararo, dyan po sa Alabang. Samantala sa ating balitang sports, EJ Obiena wagi ng ginto sa Asian Indoor Athletics Championships. Bandila ng Pilipinas iwinagayway sa pagbubukas ng Winter Olympics. At ang oras muli, alas 8:31 na po ng umaga. Ito na po ang mga istorya sa likod ng mga headlines. Muling susuriin ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw ang posibleng pananagutan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa korupsyon sa flood control project. Ayon po ito kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, magpupulong ngayon ang mayorya ng Senado para talakayin kung paano haharapin ang posibleng pagkakasangkot ng Pangulo bukod pa sa ibang issue. Nauna nang sinabi po ni Senator Ping na wala pa ring direktang ebidensya na guugnay kay Marcos sa panunuhol o kapabayaan. Pero binigyan din niya na ang nagpapatuloy pa rin naman ang investigasyon. Ang mga aligasyong sangkot si Pangulong Marcos sa mga anomalya sa flood control ay kabilang sa mga ginamit na batayan ng impeachment complaint na inihain laban sa kanya ng pribadong abogadong si Andre De Jesus. Binanggit sa reklamo ang munoy pakinabang ni Pangulong Marcos sa mga kickback mula sa mga insertion at mga ghost flood control project. Binasura naman ng House Committee on Justice ang naturang impeachment complaint, kasama po ang isa pa dahil sa kakulangan umano ng sustansya. Ipagpapatuloy ng komite ngayong araw ang deliberasyon nito sa mga naturang impeachment complaint bilang bahagi ng paghahanda ng committee report na isinasailalim sa boto sa plenaryo. Inaasahang boboto ang mga miyembro ng panel na pinamumunuan ng chairperson na si Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro sa dalawang desisyon na nagbasura sa mga kasong inihain ng pribadong abogadong si Andre De Jesus at ng Makabayan Block na kapwang indineklarang sufficient in form but insufficient in substance.
Inaasang tututol sa pagbabasura si Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay na nag-endorso sa petisyon ni Attorney De Jesus at sina Representative Antonio Tino ng ACT Teachers, Rene Co ng Kabataan at Sara Jane Elago ng Gabriela Party List na nag-endorso sa reklamo ng Makabayan. Binigyan din po ng mayorya ng mga miyembro ng Justice Committee ang paggamit ng karamihan ng mga balita, particular po sa reklamo ni Attorney De Jesus na sa tingin nila ay nabigong maglahad ng sapat na mga katotohanan para bigyang katwiran ang isang ganap na pagdinig sa impeachment. Napansin din nila na ang mga reklamo ay nagbase ng husto sa mga haka-haka, pagkakaiba sa mga patakaran at mga parata na walang sapat na batayan sa halip na sa anumang direkta o didirektang gawa ng punong ehekutibo na maaring pagbatayan ng direktang pananagutan sa isang impeachable offense. Nagbabala po ang mga mambabatas laban sa pagbaba ng konstitusyonal na pamantayan sa pamamagitan ng pag-asa sa hearsay at mga hindi beripikadong paratang. 318, 318 na mambabatas ang boboto sa kapalaran po ng impeachment ni Pangulong Marcos. Kung 107 miyembro, 117 po ng kapulungan ang boboto para baligtarin ang ulat ng Justice Committee, ang kaso po ng impeachment laban kay President Marcos ay ipapadala sa Senado para sa paglilitis. Samantala, sinabi naman po ng abogado ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na hindi prioridad ng kanyang kliyente na tumistigo laban kay Pangulong Marcos. Ayon po kay Attorney Roy Rondain, magandang mapatunayan at mapagtibay ang testimonya ni Zaldico para magamit ito sa impeachment case laban sa Pangulo. Pero sa ngayon, anya, hindi ito ang pangunahing dahilan kung bakit gumawa si Zaldico ng video kung saan inilahad niya ang pagkakasangkot umano ni Pangulong Marcos sa korupsyon sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Ayon po sa mga investigador, hindi nila maaring gamitin ang mga pahayag ni Zaldico kung ang mga ito ay hindi mapanumpaan. Samantala, sa iba pang balita, umaasa naman si House Committee on Public Accounts Chairperson Bicol Saro Representative Terry Ridon na makakapagbigay linaw ang nagpakilalang bagman na si Ramil Madriaga sa tunay na pagkakakilanlan ng mga sinasabing informante ni Vice Presidente Sara Duterte, kabilang ang tinutukoy na Mary Grace Piatos na nakatanggap ng daan-daang milyong piso mula sa confidential funds. Sa kanyang sinumpaang affidavit, inihayag ni Madriaga na ang kampanya ni Duterte para sa pagka-Vice Pangulo noong May 2022 ay pinondohan ng mga drug traffickers at ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Nauna nang sinabi ng abogado ni Madriaga na si Raymond Palad na handa ang kanyang kliyenteng harapin ang proseso ng impeachment laban kay VP Sara at handa rin itong humarap sa Kongreso, Senado o sa Office of the Ombudsman. Si Madriaga po ay kasalukuyan nakapiit sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Ayon kay Ridon, mahalaga ang testimonya ni Madriaga sa paglilinaw kung sino talaga sina Mary Grace Piatos, Cocoy Villamin at iba pang questionableng mga pangalan. Umaharap si VP Sara sa dalawang impeachment complaint sa Kamara de Representantes. Ang una ay inihain ng Progresibo Makabayan Bloc at ang ikalawa naman ay inihain ng mga civil society groups sa pangunguna ng Tindig Pilipinas. Binigyan diin ni Ridon na si Madriaga na inilalarawan bilang isang insider na may malalim na kaalaman sa pagkakahawak ng confidential funds ay maaaring makatulong sa pagpapaliwanag kung paano napasok ang ganitong mga pangalan sa mga opisyal na liquidation documents na isinumite ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa Commission on Audit. Binigyan diin ni Ridon na marami sa mga pangalan tinukoy ng Kamara ay hindi tumutugma sa anumang opisyal na tala ng kapanganakan, kasal o kamatayan mula sa Philippine Statistics Authority na lalong nagpapatindi sa mga pagdududa sa pagiging lehitimo ng mga nakapasimula ang impeachment o ng impeachment ang hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng House na kasalukuyan nasa plenaryo o 105 mula sa 316 na miyembro sa pamamagitan ng pag-endorso sa isang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ang reklamo kasama ang mga articles of impeachment ay ipapadala pagkatapos sa Senado. Kinilala ni Luis Tro, mamamayang liberal o ML Party List Representative Laila de Lima at Bicol Sara Party List Representative Terry Ridon ang posibilidad na tinatawag na fast-track mode ng impeachment.
lalo pa at kinumpirma ni House Secretary General Cheroy Garfiel na ang dalawang reklamo laban kay VP Sara ay naisumite na sa tanggapan ni Speaker Faustino Bogie D. III. Hanggang kahapon, February 8, sinabi ni Luistro, De Lima at Ridon na wala silang alam na anumang kampanya ng pagkuha ng lagda para sa layuning mabilis na pag-impeach o kay VP Sara sa taong ito. Kung may anuman, ang fast-track mode na posibleng mangyari ngayong araw ay maaaring ituring na mas mapanganib sa dalawa dahil sa dalawang desisyon ng Korte Suprema kaugnay na nabigong impeachment proceedings laban kay Duterte noong 2025. Sa paggamit ng paraang ito, 215 kongresista ang lumagda sa isang impeachment complaint. Ipinasa ito ng plenaryo sa Senado pero idineklarang labag sa konstitusyon ng Korte Suprema. Dumating po ang huling dagok nitong January 28, 2026 nang sa ikalawang desisyon nito ay binasura na ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng Kamara at nagbungkahi ng mga pagbabago sa mga tuntunin nito sa impeachment. Sinabi ni Luistro na dapat pairalin ang pag-iingat sa pagtatahak ng fast-track mode. Malaking bahagi ng mga mambabatas sa lumagda sa impeachment complaint laban kay Duterte noong 2025 ay nananatili pa rin may pwesto sa House Plenary. Samantala, inamin ni De Lima na may mga naririnig siyang bulong-bulungan ukol sa ikatlong reklamo lamang kay VP Sara na inaasahang ihahain ngayong umaga. Anya, hindi hinahadlangan ng mga alituntunin ang pagkasama ng reklamong ito sa order of business sa plenary session ng hapon. Kung daraan naman sa committee track ang mga reklamo laban kay Duterte, ang Justice Panel ay magtatakda ng mga pagdinig sa publiko para tukuyin kung ang mga panukala ay nasa ayos o hindi. Kumbinsido naman si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima na malakas ang pangalawang impeachment complaint laban kay VP Sara. Malakas anya ang ebidensya at nadagdagan pa ito. Nakauha din anya nito ang mga requisitos para sa forma at sustansya. At ang oras, alas 8:40, in punto na po. Makakasama na po natin si Yusek Aboy Paraiso. Siya po ang Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC. Magandang umaga po, Yusek Aboy. Welcome sa ASPN and Feb-ibig month to you. Good morning, sir! Yusek. Advance Happy Valentine's, Ma'am Pat, Ma'am Ricky. Hello po. Ayan. Narinig po ako. Yes, we can hear you loud and clear. Hello? Okay. Yes, we can hear May you. delay, feeling ko may delay lang ng konti. Hindi bale, may delay lang, but you'll hear, you can hear us. Yusek, umpisan Yes po. natin dito sa dahil nga February sa Feb-ibig month, napanood kita sa isang news program, nakakatawa ka, talagang inenumerate mo kung paano talaga yung mga Pilipino naluloko, no? Sa mga love scam na ito, at lalo na ngayon, dahil nga February is Feb-ibig month, ikwento mo, ano ba itong mga kailangan namin alamin at meron kang may bago kang kampanya. Ay, Feb-ibig. Baka kailangan si Yusek kantahin niya yung ay, Feb-ibig. Yusek, kaya ba? Ma'am, okay na ho tayo. Iti-tiktok ko na lang yung sayaw. Okay na rin ho tayo. Sige. So ano itong kampanya mo, Yusek, para po sa kalaman po ng ating mga nakikinig at mga nanonood dahil nga gusto natin silang bigyan ng warning. So ikaw na po magkwento. So ito nga, na-launch kami nung yung love scam campaign ho natin. Tinawag natin siyang AI, Feb-ibig. Oo. Kasi AI, yung mga love scam ngayon, may tulong na ng AI, yun yung evolution niya. So, ito pa rin yung mga traditional love scams. Andyan yung sad boy, sad girl, yung nagpapawa sila. Andyan yung seductress. Seductress? Andyan yung... yung talaga, ang delikado sa seductress, Ma'am Pat, tsaka Ma'am Ricky, pag halimbawa, kasi sobrang gaganda ng mga profile. Sobrang aakitin ka talaga. Tapos hihingi ng compromising photos, tapos iba-blackmail ka. Yan yung mga seductress na Pero hindi rin nawawala yung mga naghahanap ng afam. Andyan yung yung mga foreigner scam natin o tinatawag natin na serviceman scam. Okay. Andyan din yung investment scam. Andyan din ang escort scam, yung mga talagang
hindi na pag-ibig ang hinahanap, pero yung panandili ang aliw, pero hindi nila alam AI na pala ang kausap nila. Akala nila magagandang babae, lalaki na pala yung kausap nila. So all of these scams right now, the traditional scams that we see, the traditional methods are being enhanced by AI. Even yung pagpo-profile sa atin. Ibig sabihin, kita nyo parang tailor fit na yung scam sa atin eh. Kasi tayo mga Pilipino, masyadong oversharing, yung mga profiles natin, tsaka lahat ng ginagawa natin online. So madali na tayo ma-profile. So pag in-scam tayo, alam na alam pa ano yung mga weaknesses natin at alam na alam ano yung mga gusto natin. Kaya yung mga pictures nila, yung mga videos nila, tugmang-tugma doon sa mga hinahanap natin. Pero Yusek Aboy, itong mga binanggit mo na mga paraan kung paano makascam, paano nila nakukuha yung impormasyon tungkol sa atin? Sabi mo nga AI na ang gamit ng AI. Paano natin, because of oversharing, where do we overshare? How do they capture it? And how do they use it to their advantage na nagagamit nila para lokohin tayo? So ano yung mga dapat nating malaman para hindi po tayo mahulog dito sa mga scam na ito? Maganda yung tanong yan. No? So, how do we avoid to be victimized? Paano tayo iwasan natin na ma-profile tayo para maging biktima ho tayo? Yun nga, binanggit natin masyado tayo oversharing sa mga social media platforms natin. Yung ultimo bang malungkot ka lang ng mga 3 seconds, nakapost na kaagad yan. Bago ka kumain, nakakapikon yun. Bago kumain, yung pamilya ko, magpipicture muna sa lahat na kinakain namin. Tapos bago pa namin kainin, magagalit pa yan pag ginalaw ko na kaagad yung pagkain. So those are the traits ng Filipinos na kaya madali tayo nabibiktima because we are too oversharing with the information. So dapat maging madamot din tayo sa informasyon natin. Di ba, balik tayo sa old days na pakipot at saka yung pa-mysterious na tayo. Naku talaga ba pakipot? O sige, ikaw Ricky, pakipot ka ba? Wala, hindi ako. Marami dyan, halimbawa, kahit sa Instagram, may mga mag-message, di ba? So, dapat siguro, di ba, Yusek, pag hindi mo kilala, wag mo nang dapat pansinin. close account mo, dapat for friends lang. Yan, ito naman po, sir, nabanggit nyo nga po yung profiling, so may napo-profile na nga po yung mga biktima. What about po yung mga scammers mismo? May profile po ba tayo nila? How do we know na, teka lang, scammer na pala tong kausap ko? Tama po ba, meron daw haka-haka naman dati na kapag daw masyadong mayabang sa umpisa, ayan, talagang uutuin ka muna, magpapakitang gilas, ganyan po. Meron po ba tayong set profile naman po ng mga scammer para maiwasan po namin sila o natin sila? Ako, Ricky, para describe yung mga kaibigan ko, mahiya ko muna. So, scammers po yung mga kaibigan mo, Oy, Yusek. Birds of the same feather flock together, so ikaw rin yun. Aba, Yusek, ha? Parang hindi naman sila scammer, talagang lang talaga, malapitin lang sa mga babae. Wabolero, in other words. Pero kidding aside, yung mga dati kasi, because of AI ngayon, para mahirap na i-determine sino yung mga scammers. Kasi before, sinasabi natin, i-video call mo para alam mong totoo kung sino yung kausap mo. Ngayon kasi real-time na yung videos, para na lang siyang filter. Kaya kahit mag-video call tayo, pwede kang magmukhang chick. Diba? Kayo, mag-video call kayo, pwede kayong magmukhang lalaki. Diba? Because real-time na yung, yung mga filters, tsaka yung mga AI na generation ng mga deepfakes. So, yan, tama yan. Yung mga red flags natin pag dating sa scammer, hindi naman yung sobrang yabang, but kaagad, bolero kaagad, tsaka parang mga one day pa lang, I love you na kaagad, papakasalan na kita kaagad. And second, parang time bound. Parang halimbawa, kung hindi mo sasagutin ngayon, wala na yun. Parang lang yan, yung mga regular scams na pag hindi mo in-avail yung promo ngayon, mawawala na yung promo. Sila rin time bound. Kaya medyo may pinipressure ka. And syempre, pag humihingi na ng pera, yan na yan. Kasi diba, sabi nga ni J-Lo, love don't cost a thing. Wow naman. Mukhang inspired si Yusek. Pero Yusek Aboy, sabi mo nga ngayon, real time na, is there a way for us to find out kung AI generated siya? May pangkontra ba yan? May app ba yan? Or anong mga dapat tanungin natin or hingin natin sa kausap natin, whether face-to-face yan or via text, para malaman natin kung scammer siya o hindi? What are the safety nets that we should be aware of? Yan, tinatanong ko nga kay Migyan, sabi ko mag-develop ka ng app na para pan-detect ng pan-detect ng deepfake kaagad, Yes. real time din. Pero tama ka, Ma'am Pat, siguro balik tayo sa again, we have to bring it back to a time na
yung human interaction, dapat sinusurpass niyo yung online interaction natin. Kasi hindi mo na talaga ma-determine online whether it's real or not. So, kailangan talaga pag Face to face. gusto mong i-determine. Pag may nafe-feel ka, halimbawa gusto mong i-pursue, kailangan face-to-face na. That's the only time talaga you will be able to verify. So other than that, wala talaga tayong magagamit na tool para malaman kung yan po ay katotohanan or fake. Wala. There's no Oo, tool. kasi ngayon, sobrang enhanced na, sobrang realistic na ng mga deepfakes ngayon. It got to a point na real-time na siya, it's so realistic. Parang ang hirap na, even everything online, dapat ang sinasabi nga namin ngayon na we adopt a zero trust policy when it comes to everything online, whether it's yung mga relationships na yan, yung investments na yan. At nakakalungkot, even the news. Talagang kailangan zero trust policy na pumunta ka na bago ka maniwala, ano yung lumalabas sa mga feeds mo, ipagdudahan mo, punta ka kagad doon sa mga sources, punta ka doon sa mga legitimate na news programs or news sites, gano'n. So dito po magiging effective ang pagiging overthinker at trust issues ng isang tao, no? Wag muna tayo Sabi hugot Ito, Yusek, ayon po sa datos nga ng CICC, nagkaroon po ng 123 na formal complaints about love scams noong 2025. Pero pati hindi lang pala February. Mataas. So nagkakaroon din po ng spike in June and in October. Bakit po may ganitong trending? So, sa January kasi, it's the month leading up to February. Kasi ang Valentine's naman, gitna ng February yan yung February 14 So, yung June naman, yung mga naghahabol ng mga huling biyahe, yung mga kasi tayo, yung Filipino vibes natin, yung mga Filipino vibes natin, yung parang sa family natin, sabi, masyadong family-centric, na pag halimbawa hindi ka kasal, nape-pressure ka. So, yun, parang pabandang Diyos, nare-realize na, ay, ano na pala ako, 30-ish na ako, wala pa akong boyfriend, yun, nabibiktima sila kasi they go on dating apps din eh. And October, hindi ko alam bakit yung October nagtataas yung Kasi yung, umpisa na ng holiday. umpisa na ang bare months, tapos ayaw nila malamig. Ang kanilang holiday. Yun. So naghahabol nga ng pag-ibig, Pero Yusek, sabi mo parang bumaba na rin, parang ngayon ang mga Pilipino, mas na sila, medyo may awareness na sila, nalulokon sila, no? So, the numbers are going down naman, but hindi pa rin completely nawala, pero at least konti na lang po, mas konti na ngayon ang mga naluloko. Tama eh. Pero kasi yun nga yung parang yun din yung nakita natin ng advancement ng technology na parang hindi na siya shotgun approach o tawag ng tawag. Sino yung magpapauto, may mabibiktima tayo. May targeted na rin kasi alam nila kung sino yung hindi tech-savvy, alam nila kung sino yung mag-overtake yung emotions over yung intellect eh. Kasi ganun eh. Minsan, yung isang uri ng scam talaga, yung slow burn. I think that's the most damaging type of love scam eh. Kasi yun talaga, ililigawan ka, tsatsagain ka, hanggang papao ka. When that happens, alam mo na ini-scam ka, pero ayaw mo pa rin maniwala, bigay ka pa rin ng bigay ng pera. So, ang tirang financial damage yung nangyayari sa'yo, pati emotional cost nun, ang laki. Pero you said nga, yung mga tech-savvy, yung hindi nila, yung kanilang tina-target. But I saw a data po, 51% na mga nabiktima ay lalaki, 46% ay babae. Mas naloko yung lalaki? Oo, mas naloko. Age between 18 to 29. So how can we say na hindi sila tech-savvy? Sila nga yung nasa Gen cellphone Zers. nila, sa mga Gen Z po sila. Di ba? Yeah, you have to remember, sabi ko yung love scam targeted eh. So kaya mas maraming male, yun yung mga pumapasok doon sa mga escort scam tsaka seductress scam. Naluloko sila ng babae. Parang naghahanap lang talaga. They know the risk, pero lang, sige na, risky, pero okay lang tayo. Tapos yung mga, kaya naman bata, is because of, again, yung seductress scam, sobrang targeted, na even if you're tech-savvy, sabi ko nga, even if you're tech-savvy, pero they tick all the boxes, yung parang chine-check na lahat ng boxes kasi alam nila kung ano yung gusto mo eh. Kung gusto mo mistiso, they can generate an AI na mistiso. Maputi, di ba? Kung pwede nga lang i-project yung amoy ng isang tao sa AI, ginawa na nila din yun. So, Yusek Aboy, ito, nakukuha nila yung profile mo sa mga social media pages mo. Facebook, Instagram, I don't know, TikTok. So, I think, is it advisable that you keep your account closed?
'di ba, no? private, no? Private. Sa Para, friends lang. Yeah. Oo, sa friends lang. So, dito din sila nakaka-target. Tama. Kaya nga sinasabi ko parang if you want to show something sa mundo, pwede mag-page ka na lang eh. Pero yung personal profile mo where you share yung mga talaga experiences mo or talagang comfortable ka share, Oo. i-close mo na lang. I-close mo na lang sa mga kaibigan mo. Okay. O sige, before tayo magpunta po, yun na nga, let's put that aside na, no? Buti na lang mas maraming lalaki na ngayon ang naloloko kaysa sa mga babae. Ang Dati pa tawag ko naman. dyan ay karma. Karma! Hanap-hanap kayo online, ha? Mga seductress, ha? Oh, yan. Ito, AI. Hindi, pero kidding aside, Yusek, ito, no? Nakita ko rin sa iyo sa news mo, yung because you're heading itong sa ICC, ikaw ang in charge sa mga frozen assets. And when we had you, di ba? We had you a couple of weeks before, Yeah. last year, yung mga air assets ang mga nakuha mo, lalo na yung kinazaldi ko. Ngayon, mga water assets, mga yate, mga barko. So, can you give us an update po dito po sa mga frozen assets na nakuha ninyo at magkano na ang mga assets po na na-freeze po ninyo? So, correct ko lang, hindi ako sa ICC, baka ako ICI. ICC, ibas ako kay ng mga- Duterte, ICI pala. ICI po, ICI, sorry. Magkaiba ho, mga babayan. Same letters, Naku, matanda na rin na lang, lang. eh. Oo, ICI. Oo. Kidding aside po, yung na tama, nakadiscover kami ng mga iba pa mga assets because we came to a point na parang we were thinking ano pa yung the things that we could go after. Oo. So ang ginawa ho namin yung listahan ng mga personalities at mga corporations. Hinanapan ulit namin, so dinistribute ulit namin, in-update namin yung mga listahan nito sa mga members namin. And si Marina naman nakahanap ng mga assets na we can go after, which included yung mga around 28 water assets nung nasa listahan na yun and counting. Alam ko naghahanap pa rin sila. Oo. So this includes yachts, boats, even yung iba, commercial boats pa. Ibig sabihin na Fishing boat? nagsiservice pa ng mga, Oo. nagsiservice pa ng mga pasahero. Yung mga boats na to. Oh. So, yun. And the last time we spoke, I think we were at around close to 21 billion. Yung meeting nung Tuesday, ang updated na amount na natin is we're up to 40 billion na. And then 40 billion. Oo. Pero as Yusek, can you share with us itong water assets, kung sino yung mga prominent personalities? Kasi yung sa air assets mo, we were talking about the one of Zaldico, di ba? May mga choppers, may mga eroplano. Ito po dito sa 28 water assets, any prominent personality involved in the flood scam? So yun, nakita rin ho natin yung mga companies linked to Mr. Saldico, same company, parang Same yung Mississippi company. Corporation. Oo. Yun, meron din sila mga water assets. Yung iba naman ho, nakapangalan sa mga corporations. So we're still determining yung kung sino-sino pa yung may assets. Kasi yung water assets niya nakalink to sa, not to the process but the corporations. Even, Oo. to be fair, even yung kay former congressman ko, nakalink to sa corporations na pagmamayari niya. Pero naka-freeze na yan, ha? Oo. Yeah, ayun na nga yung so we discovered also na-frustrate kami na even if these assets are frozen, they can still be used. Even yung mga sasakyan, yung mga kotse, mga air assets and the water assets. So kami naman, and when we consulted with AMLAC and we put our heads together, all 28 agencies niyan, we said that we would support AMLAC na in asking the CA na hindi lang yung pag-freeze. Kasi ang concept ng freeze, i-preserve yung assets. Yeah. So, hindi lang siya ma-transfer. We'll ask for the physical possession kasi ang magiging namin, kasi ang dapat naman talagang purpose ng freeze order is to preserve the value, hindi Yeah. preserve the asset. Oo, so- Preserve the value. Oo, So, ginagamit pa nila yan, nadi-depreciate. So, that would be our argument with the CA and hopefully po panigang kami para makuha namin yung mga gamit na to. Yusek, bakit ano po ba yung legal basis nila? Bakit hindi nyo pa po talaga completely ma-freeze nga even ang paggamit Makuha. po at makuha? May legal basis po ba sila? Wala ba po tayong laban? No, ang legal basis kasi niyan, ang freeze order, as sabi lang niya, dinidirect yan doon sa mga government agencies, hindi doon sa tao. So, pag makakakita kayo ng freeze order, ang dyan, o LTO, o Marina, or CAP, o you are ordered not to transfer the yan. So, hindi siya nakadirect siya doon sa tao. So, kaya ang kinihingin namin sa CA na idiretso na yung, utusan din yung mga ahensya to take possession of those properties.
Para yun yung magiging basis namin. Just for clarification before we let you go, I know you need to go, Yusek, but are you just saying that you're holding on to it so that they cannot just resell it? Parang yun lang, no? But they're free to use it. Hindi lang nila mababenta. But yun na nga, the depreciation value is going down as, you know, as Kasi the days... ginagamit Yeah, pa kasi rin eh. ginagamit. Yun lang ba yun? Kumbaga hindi lang nila Tama po. nabibenta. Opo, yun yung concept ng freeze order. So we're asking that they also include that we take possession of those properties. Okay. So palang sayang itong 40 billion, kumbaga nasa papel lang ito, pero hindi nyo hawak at hindi nyo lang, kumbaga... Parang in na lang, in thought. In thought. Concept lang. Concept Ganon. lang na, uy, nakuha. Hindi, Oh. pero hindi naman kasi yung bank, yung halimbawa, yung mga frozen bank accounts, hindi nila magagalaw yan, hindi rin nila matatransfer yan. Oo. At saka yung mga lupa naman, hindi naman nila may tatago siguro yung mga lupang yan eh, no? Kasi hindi na pwede transfer. Siguro last- So ito naman yung bulk ng mga na-freeze natin. So pero yun nga, yung mga when it comes to yung mga movable sa mga water vehicles Air na yan, and- mga ganyan. Oo. Water. O di parang wala rin nangyari sa pagpa-froze. Siguro po sa akin naman last po, no, for today, Yes. naka-recover na po kayo ng humigit kumulang 5 million or billion pesos. 40 billion. 40 billion, wow. I think 42 billion. Sir, ano pa po yung ano natin, how much pa po yung target natin na ma-recover? As much as we can kasi nga parang they say parang ano to eh, diba? This is Moving a target. trillion peso. This is a trillion peso industry. Tapos if you go by the narration, ang SOP or ang pupunta sa kickback is around 30%. So we're targeting more than 300 billion pesos pa. Wow. Nako, a long way to go. You're only 10% there pa lang. Nako. Sige po, Yusek, we won't keep you any longer kasi alam ko nga baka hindi ka na umulit pag i-delay ka pa namin. Maraming salamat po, Yusek Thank you po, Aboy. Yusek. Feb-ibig. Maraming salamat, Ma'am Pat, Ma'am Ricky. Ayan po si Yusek Aboy Paraiso, ang ating nakapanayam at siya po ang Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. At ang oras, alas 9 in punto na po ng umaga. May gusto akong bagong i-share sa inyo. Alam nyo ba na minsan sa isang bango lang, scent of a woman, sapot na po para tumaas ang kumpiyansa natin. Introducing Scents by Savalgar, a scent that speaks of elegance, strength, and quiet confidence. Hindi overpowering, hindi rin basta-basta. Ang ganda naman ng model. Sakto lang. Pang trabaho, pang meeting, pang araw-araw. Because confidence should be felt even before you say a word. Scents by Savalgar, simple, refined, unforgettable. Ang ganda Diba? naman ng model Alam mo, yan. ang bango-bango ko. Yan, kaya pala very confident ka, Patty, every morning. Lagi akong confident. Ka-kings yan. At ang oras muli, alas 9:01 na po ng umaga sa aming pagbabalik. Makakausap po natin naman si Ginoong James Montenegro, ang presidente po ng Tourism Congress of the Philippines sa pagbabalik ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras! Alas 9:03 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng Flash Express. Forward your business in a flash. Ang oras muli, alas 9:03 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Sinabi po ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson na hindi masasama sina Senator Cheese Escudero at later Representative Martin Romualdez sa listahan ng mga opisyal na irerekomendang masampahan ng reklamong administratibo at kriminal ng komite. Ipinaliwanag po ni Senator Ping Lacson na sina Escudero at Romualdez ay hindi tunuturing na primary actors sa mga anomalya sa mga flood control project dahil sa kakulangan umano ng sumusuportang ebidensya na tumanggap sila ng kickback. Idinagdag niya na ang sinumpaang testimonya ng dating Public Works and Highways Undersecretary na si Roberto Bernardo na tumutukoy kay Escudero, Bong Revilla at Nancy Binay bilang mga tumanggap ng kickback ay hindi pasok sa standard ng Department of Justice para sa malaking katiyakan ng hatol ng pagkakasala. Sinasabing tumanggap si Escudero ng 160 million pesos na kickback na inihatid sa kanyang kaibigan at donor sa kampanya na si Maynard Ngu nung unang bahagi ng 2025. Binigyan diin ni Lacson na kung wala pang ibang ebidensya ang testimonya ni Bernardo ay hindi sapat para patunayang may kamalian si Senator Cheese Escudero. Ganito rin po ang kaso ni Martin Romualdez na ang nag-akusa na si Orly Gutesa
ay hindi na matagpuan mula nang magpatotoo sa harap ng Blue Ribbon Committee ng isang beses lamang. Isang draft na ulat ang nagre-rekomenda ng mga kasong korupsyon laban kina Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Kasama po ang mga matataas na opisyal ng DPWH. Nanindigan naman po si Senator Ping Lacson na may dokumento tungkol sa pagtanggap umano ng kickback ni na Senator Villanueva at Senator Jinggoy Estrada, kaya niya inirekomenda na kasuhan sa ombudsman ang dalawang senador. Napatotohanan niya ng mga alokasyon sa General Appropriations Act at iba pang mga dokumento ang testimonya ni Yusek Bernardo. Sinabi naman po ni Ombudsman Boying Remulla na gumugulong pa rin ang investigasyon kina Escudero at Villanueva. May 12 anya silang investigasyon na malapit ng maging tuluyang kaso. Nagsimula na anya maghain ng mga counter affidavit ang mga respondent. Parang katakataka, no? Okay, Ricky. Talagang hindi sila persons of interest. interest Anyway, pa. sa iba pa po mga balita, iniulat naman po ng Office of Civil Defense na umabot na sa 467,000 na individual or that's 132,000 families mula sa 850 barangay sa Visayas at Mindanao ang naaapektuhan ng bagyong Basyang. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, 12 rin ang naitalang namatay. 4 sa mga ito ay dahil sa landslide sa Cagayan de Oro City, samantalang ang iba ay nalunod. 5 naman ang naitala sa Iligan City. Kasalukuyan nang nagsasagawa ng clearing operations matapos humupa ang baha sa mga apektadong lugar. 445 po ang naitalang nasirang bahay. 38 naman ang tuluyang nasira habang 407 ang bahagyang napinsala lamang. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, nakapagpadala na sila ng mahigit 65 or 66,000 na family food packs at mahigit 6,000 ready-to-eat food sa Bicol Region, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. At para sa ating world news, naharap ulit si US President Donald Trump sa malawakang kritisismo mula sa Republican at mga Democrat dahil sa isang video na inilabas nito sa kanyang social media. Sa naturang deepfake video, makikita sina dating US President Barack Obama at First Lady Michelle Obama bilang mga unggoy. Diving headfirst into the world of rallying, I felt completely out of my depth. Inexperienced motorsports engineer? That's what drives me to prove myself to everyone. Because I know that not anyone can do this. And I'm far from finished. The goal is still ahead. Live the adventure, love the adventurer. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Ito sa voter fraud noong 2020 presidential election. Ayon po kay Donald Trump, kinukondena niya ang naturang video pero tumanggi siya humingi ng paumanhin. Makikita rin po sa video si Trump bilang isang leon at iba pang mga politiko bilang ibang mga hayop din. Very racist no, yung ginawa niya. So marami talagang nag-react from Republican, ng mga kaparty niya at sa Democrat, di ba? Kasi nga, grabe, very derogatory. Dating Pangulo yon at Diba? First Lady, inugnay mo. At saka talagang ayun talaga yung mga monkeys talaga ginagamit talaga for racism talaga to oo. compare it sa ayun na nga sa mga black Diba people. parang mga Pilipino rin dati, parang iniugnay rin tayo sa mga unggoy kasi daw parang nakatira pa nga daw tayo sa mga puno, Actually, tapos nagsiswing. Di ba kaya nga may vlogger na Russian din? Kasi na talagang na-deport. Because recently, ikinumpara niya yung mga Pilipino sa unggoy. At this day and age, may gumagamit pa rin yan. So imagine you're the most powerful man in the world. Tapos gagamitin mo yung gano'n, di ba? So, very racist. So dapat talaga mas maging politically sensitive tayo sa mga ganyan, di ba? Dapat wala nang sa mga kulay regardless of your black, white, yellow, brown, olive. And to think ang dami niya sa gabinete ni President Trump are black people. Correct. So, hindi natin alam kung ano nakain ni President Trump that Ay, nako. Ang oras, alas 9 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakusap na po natin si James Montenegro, ang presidente po ng Tourism Congress of the Philippines. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas
9:12 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginoong James Montenegro, ang presidente po ng Tourism Congress of the Philippines. Magandang umaga. Good morning, James. Welcome back to ASPN and Happy New Year to you. Good morning, sir. Good morning. Okay. Hello, James. Okay, now we want to pick your brains because there was this news item that came out that the tourism GDP went up here in the Philippines, but yet we don't feel it. We don't have a lot of foreign tourists. Can you explain to us the disparity of the increase in GDP, but the lower arrivals of foreigners here into our country? I think the increase in GDP is not really directly. I mean, definitely the foreign tourists help a lot, but the bulk of really what's driving our Philippine tourism business at the moment, or thing is revenues are really domestic tourism, and that's been very high over the last few years. That's why you see airlines like Cebu Pacific and PAL are doing quite well. And that's really driven by domestic tourism. And that's the reason for that increase in that's the reason for those numbers. Yeah. That's my initial assessment, right? Oh. Yes. So, okay. Sorry. So, sir, in 2024, there's data that shows that we only attracted 5.2 to 5.9 million foreign visitor arrivals here in the Philippines, which Correct, is a yes. very, very big lag. If we compare it to Thailand. Vietnam, halimbawa, they had 19 to 21 million visitors. Thailand, 20 to 30 million. Why does the Philippines continue to lag behind our Asian neighbors? Despite that, we have the most beautiful beaches, supposedly. It's been, featured in international magazines, and shows and surveys. I mean, number one is if you look at the way the Philippines is structured, we're an archipelago, right? Yeah. So people who come to the Philippines is really directly going to travel to the Philippines. So connectivity is a major factor, right? That's the first part. The second part is when you look at the Thai and even the Vietnamese numbers, they have a lot of inter-country tourism, cross-border tourism, right? And that really helps also their tourism numbers. The third aspect really is that when you look at the arrivals and where they're gaining a lot of those tourists from, and it's from Chinese and Indian travelers, those are the biggest increases in their markets. So given this, I think the Philippine government did a right strategy, a correct strategy towards the later part of the year, that they allowed visa-free access to Indians, And the China. next one was China, right? But that came in the last half of 2025, right? So those are going to be our major drivers, really, and that's a major driver of tourism in Southeast Asia, right? India is supposed to go over 10 times over the next 10 years, and China, I think, 5 times. So those are the bigger numbers there, right? So I think with those new changes in our laws, so like allowing this free visa entry to our country, that should help our arrivals. The other part is really in the beginning part of the year, our biggest source of tourism for the last maybe 10 years has been Korea. And Korea also had a little bit of an issue in the beginning part of the year, right, in their economy. And that also slowed down our numbers. But when you look at it now, I mean, the last quarter of 2026, I think our arrivals were 2025, our arrivals were fairly good. And the beginning part of this 2026 as well. It looks like it's picking up quite well, right? You hear places that are doing 10-20% more in terms of arrivals, right? Okay. So, James, they were saying that you were saying that what really propels the GDP, tourism GDP, is really more domestic travel. And yet, a lot of Filipinos are complaining that traveling within the Philippines is more expensive than going out of the country. So these CAAP said that, it's because some of the airports have shorter runways, so that smaller planes and all that. Yet I cannot wrap my head around it. Why is that so? Is that the only reason why airfare to local destinations like Siargao, Bohol, or Boracay even is more expensive than going to, let's say, Hong Kong or to Thailand? What are your thoughts about that? Yeah, I tend to agree. I think it was said in a recent aviation show by one of the CEOs of the airlines that
our biggest problem is our airports, right? And we don't even need, apparently, we don't need good terminals, just have long Runways, yes. Yeah, and I think I tend to agree with his comment because I think that is what we really need. I mean, Boracay, for example, the industry has been fighting for a longer runway for God knows how long, right? At this point now, even Philippine Airlines and Cebu Pacific do not want to do international flights out of Caticlan because they said they cannot get 100% load on those planes, right? Because it's not safe because of they need more fuel to take off or something like this, right? Yeah. I'm not an aviation expert, but this is what I heard, right? So why do we have to wait till 2028 for the increasing the length of the runway? I don't understand that, right? And there really is a lot of challenges with our airports. I mean, look at Dumaguete, for example, which is a up-and-coming tourism destination. They've announced this new airport many years ago, but until now there's nothing moving, right? The current airport is not enough anymore for the volume, and it can only take off in one direction, right? So all of these things that if we really want to see our increase in tourism, all of these issues have to be addressed already, right? And there has to be a change in standard. If it's a major tourism hub like Siargao, Boracay, Bohol, Caticlan, there needs to be a mandate that all these runways have to be above 2,500, I think it's 2,500 meters or Yes. 3,000 meters, right? Yes. That they should hit, so that you can get at least 330s in there, and we can get this volume tourists into those areas. Because that's what makes it expensive. Let's say if you go to Boracay and if your tourist has to land in Caticlan, Yeah. from Caticlan to Kalibo, sorry, if they have to land in Kalibo and Kalibo to Caticlan is 2,500. Let's say even 1,500 per Pesos. person, Yeah, right? Yeah. And if you have a family of 3 or 4, that's It adds another. up. It adds up. It's another Yeah. 6,000 pesos. Yeah. Plus, you don't feel safe. You have to take this whatever bus or commuter transportation. So all of this destroys the experience, right? Okay. So I think if we can start bringing regional tourists directly to the tourism destinations and we have more flights, I think that will help. I mean, I think Cebu Pacific has done something very good for our tourist industry. They're really trying to tap into all of the key tourism areas like Vietnam. I think you notice now Cebu Pacific has been bringing a lot of tourists, opening flights from Cebu to Hanoi, Cebu to Ho Chi Minh, and now they have Da flights Nang. to Hanoi, Yeah. Da Nang. Yeah. I think that's really to try to bring tourists from those areas into the Philippines, right? Yeah, And I yeah. think that's what's driving our numbers as well. Oh, okay. Sir, my question now is, I just really have to ask, because I'm sure you've heard of the recent backlash that the Department of Tourism faced because of the supposedly self-promotion of its Secretary Cristina Frasco. Do you think this is good branding? What's your take on this? Because it's been all over the social media. It was in the Senate. It was discussed in the Senate even. What's your take on this? Was it a strategic style from the DOT, or should there be a strategic shift from the tourism department to brand the Philippines? I think, like I said earlier in one of the interviews, that I think the tourism brand that we have, whether that be brands that we have in the last 10 years maybe, was More Fun in the Philippines, Love Philippines. We should just stick to one brand, and if it's Love the Yeah. Philippines, let's stick to Love the Philippines, and let's make an effort and let's keep it there for the next 20 years, right? Because in the end, it doesn't matter what brand it is. What matters is that people have a recall towards that brand, right? Okay. So, James, how about the abolition? And they want to scrap. Congressman Sandro Marcos is proposing to scrap the travel tax, the 1,620 pesos. What are your thoughts on that? Of course, me as a traveler, I'd like to get rid of that. But do you think it's really, because Secretary Frasco was saying, if we remove that, infrastructure might suffer, we need that money, but it's 7 billion pesos that we collect. But we talked to Mon Abre, he said, we can ask that, in the GAA. What are your thoughts about the travel tax, the 1,620 for economy flyers? I think it's if it's really a goal to remove it, maybe there can be a glide path to it. But personally, I think the travel tax has done quite a bit. I mean, if you look at the projects that it's done over the last few years, I mean, the whole
the whole drainage system in Boracay was paid from the travel tax, right? TIESA is the biggest contributor for that. Yeah. And a lot of the government facilities that are being renovated, the tourism government facilities being renovated are actually coming out of the travel tax. Could it come from another source? Definitely it could come from another source, but would 1,600 pesos less? And people are still confused. They think that travel tax is charged to domestic travel. It's not. It's charged to international travel only, Yeah. right? Yeah. And will that really increase our international travel or domestic numbers? I'm not sure. It's only for Filipinos, right? So obviously, like everybody else, we want less, we want to pay less, right? Yeah. But I think maybe the time is not right for that because we have a lot of issues with our infrastructure. I think what we need to make sure is that a lot of that money goes into the right infrastructure, whether that's to build airports, terminals, or convention centers, right? But me, I agreed with Mon when he said that, I just wanted to pick your brains about it because he said, here like Cebu Pacific, they offer piso air sale, diba? The seats. And then you have to pay 1,620 pesos for your travel tax. So isn't that ironic? You pay 1 peso for your airfare, but then you have to pay 1,620 pesos for your travel tax. But it's really more for Filipinos. Of course, this is only for Filipinos who travel abroad. But that's also, to me, a detriment. No, I mean, it's not encouraging because you want also, of course, to travel. That's the best teacher, I think, no, traveling the world. But especially if you're a That was family the of 4 or essence but 5. that was the essence of the law, Yeah. Oh. right? I mean, that law Before. was created before, I think, even the former Marcos's time, right? Yes, correct. And that was the essence of the law, to discourage international travel, Yes, so that yes, people yes. travel domestically. Yeah. So maybe it's working. I don't know. For example, a family of 4 or 5, imagine times 5, right? Yeah. Away 1,620, 20, no? And what if they didn't know, they weren't aware, first-time travelers especially. Anyway, sir, it's interesting that you mentioned infrastructure, that, the government should spend more on proper infrastructure. But we also know that tourism has been described as a collaborative endeavor between sectors. For example, the industry, communities, and also travelers. What specific public-private partnerships do you think that the government should really focus on so that we can really invite international travelers here and visitors? I mean, I think there's a lot of the PPPs, for example, with the airports. I think that should really get off already, right? Because I mean, there's supposed to be a new PPP for I think 4 or 5 airports around the country, and that should be awarded already because those are pain points right now for tourists, right? I mean, if you go to some of these terminals, whether that be Siargao, for example, I mean, it's supposed to be the #1 destination in surfing destination in Asia, but when you get into that terminal, it doesn't feel like it, right? So there's a lot of this type of terminals and a lot of these projects that really need to get off the ground. And if the government doesn't want to fund it, then it should be moved to a PPP or something like that, right? So I think that's the #1 part, and really trying to have better connectivity between the tourism hotspots, right? If you really look at our foreign tourists, what they're looking for, I mean, they have a kind of a circuit that they put together, right? They arrive in Cebu. From Cebu they go to Malboal. From Malboal they go to Bohol. From Bohol they go to Dumaguete. Dumaguete they go to Siquijor, right? There should be connectivity between Siquijor and Osamis so they can make their way back to Siargao, right? Rather than going all the way back from Siquijor all the way back to Cebu and trying to find a flight. But if they had better connectivity between Siquijor and Oroqueta City or Osamis, then they could already take a bus or whatever, some means of transportation to Cagayan to Siargao, right? So all of these things that we need to make it easier for tourists to move around our country and cheaper, and give them cheaper options rather than flying everywhere, that will really help our tourism industry. I was going to ask you, James, many years ago, the Philippines was known to be a medical hub. A lot of people flew in here because it was cheaper to get, let's say, a facelift, to get all of this. And then now they're trying to promote sports tourism. Is there now, like, what is the niche now, or what is the uso for tourists to come here to the Philippines? Is it still medical? Is it still sports? Are we expanding aside from the beaches as a dive spot, aside from the friendly smiles? Is there a new market that we're tapping into?
I think the market is the same. It's just that accessibility has become better, right? Even though we say our infrastructure is not good, but people are able to access areas like Malboal better, and people are more aware, right? I mean, this canyoneering in Malboal has been there for 10 years, right? But it's just picking up. It picked up a lot over the last 2 years because of social media. So all of this kind of advertising for our country and all these unique spots that we have really help us a lot. And I think that's what people are looking for. They're looking for distinct experiences that they cannot find anywhere else in Asia, right? It's the same reason why a lot of Filipinos like to go to Vietnam, to Sapa, because they want to go and feel what it's like to be in Europe, for example, right? Because Sapa is designed like a European town. So it's the same thing for us, right? I mean, our biggest asset is our natural resources, right? And those are the beach, our beautiful mountains, our white sand beach, our powder, our sandbars, and the same reason, and very rustic at it. That's why if you look places like Camiguin I think had a surge of like 200% in their tourist arrivals over the last year, right? I was just reading an article with the statements given out by the governor saying that their tourism numbers over the last year grew by like over 200%. Yes. And a lot of it is foreign tourists, right? See, the difference between a Filipino tourist and a foreign tourist, they have very different likes and dislikes, right? I mean, us Filipinos, we don't like to go off the beaten path, right? These people like to go off, the foreigners, they like to be off the beaten path, and they like it that way. They don't want you to change that. But James, my last question. This year, we are hosting the ASEAN. Do you foresee a surge in tourists? I mean, aside, of course, from the delegates, is this going to help our tourism industry? The ASEAN, the Philippines hosting the ASEAN Summit. I think so. We're already seeing that now. I mentioned that we're seeing an increase in arrivals, particularly in Cebu, in terms of tourism arrivals, and that's been quite good. And I think that will continue till past Holy Week and maybe till the middle part of the year. I mean, our challenge always in the Philippines is always the third quarter, right? When our weather goes berserk, right? And that really affects our arrivals. That is generally the slowest time of the Philippines. So that really affects us. So hopefully we don't get a very bad typhoon or rainy season as we did. And maybe that should help our tourism numbers, right? Okay. So we're looking forward to a healthier tourism industry, more tourists, foreigners, diba? So that they'll spend their dollars here and their dollars will go a long way. It's almost 60. Ouch. Thank you very much, Sir James, and we hope to have you again one of these days. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. That was James Montenegro, the President of the Tourism Congress of the Philippines. At least optimistic pa rin siya. At ang oras, alas 9:30 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Speaking of travel, Pat P, ginanap po nitong weekend ang 33rd Philippine Travel Agencies and Association Travel and Tour Expo. Bumisita tayo roon at narito po ang ating ulat. Aba, namasyal ka, ha? Muling nagatid ang Philippine Travel Agencies Association sa mga Pilipinong nais maglakbay sa loob at labas ng bansa sa paglulunsad ng PTAA Travel Tour and Expo 2026. Ang pinakamalaking travel expo sa bansa na ginanap sa SMX Convention Center sa Pasay City. Tampok sa expo ang ilang daang PTAA-accredited members na nag-alok ng napakaraming exclusive travel deals sa 6 na kontinente. Maraming discounted airfare, hotel packages, all-inclusive na tour bundle at mga flash sale na exclusive lamang sa expo. So ang discount sa atin goes up to 20% off from regular rates. We hear of course the requests and the concerns from mga kababayan. And we just wanted to highlight na we have really affordable fares for domestic. Nakita rin sa event ang iba't ibang booth ang mga kiyatawan mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ng Department of Tourism na binisita mismo ni Secretary Cristina Frasco. Binigyang diin ng pamunuan ng PTAA ang ganda ng Pilipinas
at world-class service ng mga Pinoy na talaga namang nakakaengganyo sa mga turista. We're also showing the beauty of the Philippines. No? Right now, you can see all the regional offices being represented here in the PTAA Travel Tour Expo. So I think with that and the hospitality of the Filipino people, they will really want to come back. Each island is different. We have the people also, and we have beautiful sceneries na hindi mo makikita sa ibang bansa. Bukod sa travel package, marami ring local and imported products ang nag-alok ng big discounts na patok sa buong pamilya. At kung kulang pa ang napamili mo o hindi ka nakapunta sa PTAA Travel and Tours Expo, ito ang tips para sa'yo. We highly encourage everyone that to, of course, check for accredited PTAA travel agents. Number 1, di kayo masascam. Number 2, they also get the distribution ng mga promos, both locally and internationally, not just of airlines, pero pati na rin po ang mga resorts. At kung na-miss mo man ang event na ito, wait, there's more. Actually, we're going to be going to Davao in June 5, 6, 7, 2026, SMX Davao. So we would like to invite all our Visayas and Mindanao locals to really visit the Davao SMX Convention, PTAA Travel Tour Expo, Vismin Edition. Oras! Alas 9:33. Ayan, mamasyal tayo dito sa ating bansa. Sa aming pagbabalik, makakausap naman po natin si Junie Castilla po, ang spokesperson po ng Office of Civil Defense sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Sigaw ng Pinoy Nation, Oras! Alas 9:36 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginoong Junie Castillo, ang spokesperson po ng Office of the Civil Defense. Magandang umaga po, Sir Junie, and welcome po sa ASPN. Good morning, sir. Magandang umaga, Ms. Patty. Magandang umaga, Ricky, and then to all our viewers and listeners po. Okay, Sir Junie, kami po ay napatawag dahil po gusto namin po malaman ang kalagayan po ng ating mga kasamahan, mga kapatid, mga kababayan dyan po sa Visayas at Mindanao dahil po kaya Typhoon Bashang. Kayo na po magbigay ng update po sa amin kung ano na pong sitwasyon nila ngayon po dyan. Ms. Patty, dito nga sa nagdaang bagyong Bashang, actually umabot na po sa 579,000 yung mga apektado nating kababayan. Wow. Ito po ay nanggaling sa 1,201 barangays ang naapektuhan po. So medyo malawak po talaga, ilang rehiyon sa Visayas at saka sa Mindanao. And then sa kasawayang palad po, meron tayong 12 na mga kababayan na hindi nakaligtas dito sa bagyong Bashang. This is for validation po ng ating management of the dead and missing cluster. So ito pong 12, yung 4 po dito due to landslide. Ito po yung nangyari sa Cagayan de Oro. Isa pong mag-anak, yung magulang at saka yung 2 nilang anak ay hindi po nakaligtas dun sa nangyaring landslide. Tapos yung iba naman po, merong 3 from Iligan City, and then may 2 pa po that are for verification doon. Ulo kasi maagap, akma at saka mabilis na pagtugon. Kaya na bukod sa mga nakapreposition po ng mga family food packs, mga ready-to-eat food, mga non-food items. So nagpadala na rin po ng mga augmentation doon. Nagsagawa na rin po ng mga rapid damage and needs assessment kung ano pa yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan doon at ng mga lokal na pamahalaan. Kaya kahit po yung mga national government agencies ay pumunta na po, kami, ang aming regional director po ay nandun na rin na isang araw pa. Saka ganun din DSWD and other national government agencies also. So para po tugunan nga po itong mga pangangailangan doon. Okay, sir. Ito po bang kay Bagyong Bashang, were you able to prepare really for it? Inaasahan niyo po bang magiging ganito kalawak yung magiging damage po ng bagyo?
Base po dun sa mga ating mga early warning information magmula dun sa pag-asa, dun sa track ng bagyo, ganun naman po ang nangyari talaga. And then ganun din po yung mga heavy rainfall warning. Nagkaroon po kasi ng mga red rainfall warning, no? Ibig sabihin mahigit 200 millimeters na amount of rainfall ang ibabagsak. So ganun po ang nangyari, no? And then nagpalabas din po ang DNR Mines and Geosciences Bureau ng mga listahan noong mga barangay, no? Na landslide prone and rain-induced landslide at saka flooding prone areas. No? So ganun nga po ang nangyari. In fact, nagkaroon din po ng maraming mga preemptive evacuation dito sa mga iba't ibang rehiyon. Sa kasawiang palad nga lang po, meron tayong ilang mga kababayan na hindi nakapag-preemptive evacuation at yun nga po, inabutan sila nitong mga bantang panganib na ito. Oo. Kasi Sir Juni, nakakagulat ito. Ang dami pong naapektuhan, 579,000, tapos 1,201 barangays. Ang alam ko, itong ang si Basyang, parang pinakamataas was signal number 2. And yet, grabe yung pinsala. So, kung signal number 2 lang ito ba dahil po sa tindi ng tubig? Dahil ba yung mga flood control ay hindi gumana? Ano po ang kadahilanan kung bakit po ganito kadami po ang naapektuhan? Ito po kasi bagyong Basyang, kahit po umabot lang ito ng tropical storm category, kaya nag-signal number 2 lang. Signal po kasi natin, that's tropical cyclone wind signal. So ibig sabihin po, yun yung lakas ng hangin. Pero meron pong hiwalay na warning advisories at saka rainfall warning advisories. Yung po naman yung mga dinadalang ulan. So kaya po dito sa bagyong Basyang, nagkaroon po talaga ng umabot sa bukod sa yellow warning, orange rainfall warning hanggang red rainfall warning, yun nga po yung 200 millimeters. And in fact po, umabot pa nga daw in some areas ng 300 plus millimeters amount of rain. Kaya yun po talaga, kahit ngayon, halimbawa ngayon, Miss Pati and Ricky, yung shear line nagdadala rin ito ng matinding pag-ulan. In fact, may mga heavy rainfall warning na ipinalabas dito naman sa Southern Luzon, Catanduanes, Albay, Camsur, Camnorte, Sorsogon, and including Masbate. Kasi nga po, kahit walang bagyo, may mga weather disturbances tayong nararanasan na nagpapadala rin po ng mga mabibigat na bagsak ng ulan. Kaya ito nga po nagkakaroon ng mga landslide at saka ng mga pagbaha. Sir, nabanggit niyo nga po yung Iligan, ito po ba, can you confirm po? Kasi mayroon din pong ulat kanina umaga na itong pagbaha na matindi sa kanila, I think they were in yellow warning sila, if I'm not mistaken. Dahil lang daw po sa shear line o talagang naka-apekto rin po si Bagyong Basyang dito? Kasama po siyempre nagdala din ng ulan yung bagyong Basyang, and then plus yun nga po may shear line na nandyan din, plus siyempre yung mga lupa in some of these areas dahil nga nakakaranas ng pag-ulan even before dumating yung bagyong Basyang, kaya saturated din po yung mga lupa, So and then even po itong Iligan River, kahit noong pa, if we remember, yung bagyong Sendong, ito po yung nangyari din doon, sa Cagayan de Oro City at saka sa Iligan City, kung saan well, if my memory serves me right, umabot ito ng mahigit 70 plus yung sa CDO na mga nasawi, and then sa Iligan naman mahigit 40 plus na mga kababayan natin. So nangyari na po ito before, kaya nga po actually nung nakausap ng ating regional director ng OCD, si Mayor Frederick Xiao, yun yung sinasabi niya, na there is a comprehensive drainage plan for Iligan City that he would want to na seek assistance from the national government agency, para nga kumbaga matugunan itong problema dito, dahil kapag malakas po talaga yung pag-ulan, and then syempre we factor in saturation and then high tide and urbanization, kaya hindi po kinakaya ng ilog yung tubig, dami po ng volume of water. So Sir Juni, ito po, you gave us an update yung sa mga tao, yung mga naapektuhan, pero in terms of yung mga damage, meron na ba tayong initial assessment kung magkano po ang dulo, gaano kalaki yung pinsala na dinulot po, yung mga kalye ho ba passable, may kuryente na ho ba, may communication, hanggang kailan po itong ating mga kababayan po ay mananatili sa mga evacuation centers po?
Opo, Ms. Pati, pagdating dun sa mga pinsala po, what we have so far ay ito nga pong mga listahan po ng mga damaged houses. Okay. So far we have, again, hindi pa tayo sure kung this could be initial, no? Yeah. Kasi ongoing pa yung rapid damage needs assessment. Umaabot po ito sa 503 na mga damaged houses. Validated, verified po dito yung 66 na totally damaged, and then meron din po 437 na partially damaged, no? Kasi ang tinitingnan natin dito, pag once this is validated, ay meron po mga assistance na ibibigay dun sa mga kababayan natin, no? That includes yung emergency shelter assistance, no, yung cash assistance, ganun din yung mga shelter kits, no, at iba pang mga assistance. Doon naman po sa damage to infrastructure, again, this is initial data, ma'am, no. Yeah. Meron pala kasi sa infrastructure na naiulat na 260,000 peso worth of damage, pero again, this is initial kasi meron na pong naiulat sa atin doon, merong tulay na damage sa Iligan City, although while the tulay syempre is not possible, no, dahil nasira nga po, including yung steel bridges at saka may hanging bridge pa doon, pero ayon naman po sa lokal na pamahalaan, no, at sa OCD regional office namin ay nakakaikot naman po, no, medyo malayo-layo lang, kaya nadadaanan, kaya nararating naman po yung mga lugar na yon, no, in terms of pagbibigay ng ayuda o yung mga clearing operations. Pero may kuryente na po dito po sa mga pinaka natamaan, like sa Iligan po, may kuryente. Back to normal, business as usual na po ba? Kasi 114 po as of the last time we check, 114 po na bayan ang supposedly wala pa rin kuryente. Oo, meron na ho ba? Tama po, in some of these areas, no, na-restored na, pero again, yung mga preemptive na mga shutdown, no, ng ating mga electric cooperatives ay isinagawa kasi ito, no, so sine-check lang yung lahat ng linya kung okay na bang ibalik. So may mga partially restored. Hopefully today po, we'll be able to get a full picture of yung sa power interruption, no? Kung ilan na doon yung restored at saka ilan na yung hindi pa ma-restore, no? But rest assured, no, na yung ating mga electric cooperatives, the National Electrification Administration, no, and also yung Department of Energy. Puspusan po yung pag-monitor at saka pag-responde po doon, no, para ang direktiba kasi sa atin ng Pangulo, no, sa buong NRMC ay talagang maagap, akma at saka mabilis na pagtugon po sa mga pangangailangan na ito. So, Sir Junie, marami po bang nananatili po sa mga evacuation centers? Do you have an estimate when they can go back? Or kasama po sila dito sa 503 na damaged home? Siyempre, baka nasa evacuation center. Is there a timeline? Is there like a day that you're looking at that they can go back? Magkakaiba po, tama nga po. Ito syempre ng mga nasa damaged houses, so hindi pa po ito makakabalik agad, so tinitingnan pa dito how the restoration or kung may relocation man or kung mananatili pa sila doon sa evacuation center. But most of the areas naman po, na yung mga kababayan natin na binaha pero hindi naman po damaged yung mga houses nila ay nagsiuwian na rin po, at naglilinis na rin po, So hopefully within the day, Ms. Pating, we'll be able to get kung out of the 15,000, ilan na ba yung nakauwi yung kahapon at saka yung ngayon po. Okay, sir, siguro sa akin yung huling katanong ko po para sa ngayon. Siyempre po marami po tayong kababayan na worried po, concerned po sa kanilang mga pamilya dyan sa Visayas at Mindanao. How is, again, kailan po yung timeline naman po natin when it comes to the cell sites naman po, yung pagkakaroon ulit ng komunikasyon, or has it been restored? In most of these areas po, restored na po, wala pa tayong nakikita, in terms of the numbers ng mga hindi pa restored yung telecommunications, Pero just the same, even if kung halimbawa may area man po, na kasi of course yung telecommunications is also a function of power also, kung kakailangan ito, and even the water, it's also a function of power, So in some of these areas naman po, nakatutok naman dito yung ating Department of Information and Communications Technology, yung DICT, both the regional at saka yung national government agencies also, to make sure na kung wala man pong mga signal doon sa ibang areas, ay magkakaroon po ng mga backup po, ng mga cell sites or yung mga mobile po, na pwedeng tayo po doon, na para po maibalik at makatawag din po yung ating mga kababayan. But so far, we don't receive any major and massive po, nawalan
mga kombinasyon. Linya. Oh. Sir Juni, my last question, yung clearing operations, malinis na ho ba ang mga daanan? Natanggal, kasi itong mga video na napapanood namin, grabe yung mga troso, yung mga kahoy-kahoy. So ngayon pa ay medyo nalinis na po, medyo madadaanan na yung mga kalye, passable na ho ba? Or marami pang kailangan ayusin at i-clear? Opo, ito specifically na nakikita nating video ngayon, no, ito yung sa Iligan City, ito yung sa Tubod River, ano. Ito po nauna na po itong nalinis agad, no. Actually meron naman po kasi tayong naka-preposition, no, at the debris clearing and the civil works clusters led by DPWH and including other agencies also. So agad po itong nilinis po, nag-clearing operations na agad dito para madaanan na po, ano. Meron pa pong ibang areas kahapon, no, but we expect today na talagang mag-clear na ito, na partially po cleared na rin, ano, ibig sabihin nakakadaan na, hindi pa yung the whole o yung buong lapad ng kalsada, no, but we expect po na sa ngayon ay makiklear na po ito, ano, kasi kaya wala naman po naiulat na hindi nga po nararating, ano, so nakapagsagawa po nitong mga debris clearing and clearing operations po. Debris clearing. Okay, maraming salamat po Sir Juni at more power po. Salamat sa inyong serbisyo. Sana po yung ating mga kababayan dyan po sa Visayas, Mindanao po, maski na papano ay back to normal na po, no? Nothing is best that, you know, things are back to normal. So thank you very much po Sir Juni. Thank you. sir. Maraming salamat po. Ayan po si Sir Juni Castillo mula po sa Office of the Civil Defense. At ang oras, alas 9:50 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa na natin pagbabalita. Ito ang ating showbiz pasilip. Sabi po ni Mateo Gutticelli, buti na lang daw talaga tapos na ang lunch hour dahil nga inararo yung alfresco dining ng kanyang restaurant. Ibinahagi po ni Mateo Gutticelli sa kanyang Facebook account ang isang insidente na nangyari po kahapon sa Gianni Cucina Italiana sa Westgate Molito, dyan po sa Alabang, Muntinlupa kahapon. Inilahad ni Mateo na isang sasakyan po ang bumangga sa alfresco area na nawarak dahil po sa matinding collision. Malaki pong pasasalamat ng aktor dahil walang nasaktan na customer, bagamat 2 po sa mga tauhan niya ang dinala sa ospital. Nananatili daw bukas ang interior dining area habang pinansamantalang isasara muna yung alfresco section para po sa kaligtasan at sa mga kinakailangan pag-aayos. I wonder ano nangyari? Bakit kaya nawalan ng preno or whatever? Nakatulog or inatake. Oo nga, Ang daming diba? ganyan mga pangyayari. Oo. Naku, talagang ang buhay, no, hindi mo alam, ano, ang aksidente talaga kung kailan mangyayari. Naku, mauupo ka lang, ngayon pala. Kakain ka lang, nagkakapi-kapi ka lang, no? Ricky. Samantala naman po sa ating sports balita, nakamit po ni Pinoy pool vaulter EJ Obiena ang ginto medalya sa 12th Asian Indoor Athletics Championships noong Sabado sa Tianjin, China. Ito ang sunod na panalo ni Obiena matapos makakuha rin ng ginto medalya sa Germany naman noong nakaraang buwan. Noong Sabado nalampasan ni Obiena ang taas na 5.70 meters at tinalo ang Chinese pole vaulter na si Li Chenyang. Nabiguman, nalampasan ni Obiena ang 5.80 meters sa 3 pagtatangka. Hindi ito nakaapekto dahil nakamit na niya ang titulo. Tinalo rin ni Obiena ang kapwa Chinese na Li na si Chen Yang na nagkaroon lamang ng 5.40 meters. Ang Thai na si Samang Patsapong na nagkaroon lamang ng 5.20 meters. At ang Hapon si Ejima Masaki na meron ding 5.20 meters. Bagong gold medal sa Germany, nakakuha rin si Obiena ng bronze medal sa Staff Indoor Dusseldorf. Samantala, opisyal na binuksan ng Milan Cortina Winter Olympics sa pamamagitan ng isang marangya at makulay na selebrasyon kung saan buong pagmamalaking winagayway ng mga Pilipinong alpine skiers na sina Francis Ceccarelli at Tallulah Prue ang bandila ng Pilipinas. Lalaban sina Ceccarelli at Prue sa mga kategorya na giant slalom at slalom sa February 14 na may pag-asang makakamit ang kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa Winter Olympics. Mahigit 2,900 athletes mula sa 92 National Olympic Committees ang lalahok sa 2026 Winter Olympics na aabot hanggang February 22. So congratulations ulit sa ating mga atletang Pinoy! Congratulations! Kay EJ. At ang oras, alas 9:53 na po ng umaga. ESPN pa rin tayo
ang sambayanan pinusuan natin. Ito nga, sang-ayon ba kayo na gawing mandatory na po na asignatura ang pag-aaral tungkol sa West Philippine Sea ng mga kabataan? Alamin natin po ang kasagutan. Panoorin po natin ito. Sa bagay po, hindi na po eh. Besides, may mga subject naman na po nagtuturo ng history about sa Philippine geology, diba? Yung geography, something. Ba't nyo pa po i-add? Tsaka add nyo na rin po yung ibang mga subject like 21st century, kuha na rin dyan, tawag doon. Para bang tinuturo na rin yung history about dyan. Hindi na po siya kailangan i-mandatory as a subject. Kasi po, dagdag units pa po siya and baka mahirapan po ang mga parents natin kasi alam naman natin na yung sa panahon po ngayon ay mataas na po ang tuition fee. I think para po sa West Philippine Sea, knowledge na lang or information po. Hindi na siguro kailangan kasi mahal ang tuition. Saka pwede ko naman i-search sa Google para di na masyadong mahirapan pa. Ayan, ikaw Ito mga Pati. estudyante, ayaw nila Ayaw nila, siyempre, Ayaw dagdag aral. Dagdag aral. Hindi, tama nga. Sabi mo nga, di ba, ilagay Oo. na lang part sa kunyari sa history. Ako sabi ko, gawin na lang natin kanta yan. Paano yan, Pati? Meron parang, ayan. atin ang West Philippine Sea. Ano sa palagay Palagay nyo? Mas madali, di ba? Pag ginagawang Oo. kanta, parang Oo. bahay kubo. Bahay Di- kubo. Alam mo di na ba? lahat ng gulay, di ba? Alam ko na lahat ng Oo. gulay. O, di ba sa atin ang West Philippine Sea. Oo. O, pagpaalam na tayo. Sige. Dito po sa ASPN, mahalaga po ang inyong palagay, mahalagang bahagi kayan ng paghahanap natin sa katotohanan. Kaya sa bawat issue na papanahon, parte kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan, kung hindi pasarapan. Kaya sulitin po natin, tawanan natin ang mga problema. Yan na. Mag-food trip ng masarap, gumala at gumawa syempre ng mga masasayang alaala. Kaya bukas po, tutok lang kayo dito sa Ano sa Palagay Nyo? Susunod na po ang Kada Umaga Girls. See you tomorrow, everybody! Mamaya po, alas 9:30 ng gabi, Mata ng Aga International dito lamang sa Net 95. Happy Monday! Happy Monday! 4 days to go! Kaya pa!